Maanghang na suka at napakasarap na chicharong bagnit na gawang masbate plus humigo ng masarap na sabaw ng balot. Pagkaing Pinoy na makikita mo lang sa tabi-tabi, putok-batok nga po kung tawagin ito ng marami. Beef stick na kay sarap, isa sa pinakamasarap na ulam nating mga Pilipino. Nilagyan ko nga po ito ng maraming rekado, kaya naman napakasarap at napakalambot ng pagkakaluto ko nito. Kung nagustuhan ang video at natakam kayo, pa-share at pa-follow naman po. Napakasarap at napakapresko ng mga isda. Napakaswerte nga po ng nasa tabing dagat. Kaya naman nagluto ako nitong napakasarap na tinulang isda. Nilagyan ko lang ito ng sili, luya. Nako, napakasarap. Kaya naman kung nagustuhan, pa-share at pa-follow naman po. Masarap at napakaanghang na laman loob ng baboy. Ito't nagluto nga ako. Itong paborito kong ulam. Ginisa ko lang ito sa bawang, maraming sibuyas. At ito na nga po, luto na. Sobrang sarap talaga. At kung nagustuhan, pa-share at pa-follow naman. Ay! Yan mga ka-adventure, oh. Sarap siguro nito. Manamis-namis. Kadalasan ang pagkain na ito ay tinataasan ng kilay, ngunit alam nyo ba mga ka-adventure, napakasarap pala nitong una kong natikman, lalong-lalo na ang laman nito. At kung natakam po kayo sa ulam na ito, papalo naman po ng aking page. Sa sarap nitong isang buong isda, talaga namang laglag ang pawis mo. Sa sarap nito, lalong-lalo na itong napakainit na sabaw. Napaka-creamy at napakaanghang nitong kinilaw na tangigi. Perfect ito, lalong-lalo na dito sa napakagandang dagat. Sino ba naman ang hindi matatakam sa napaka-creamy at napakalinamnam na atay ng manok? Napakasarap nito, ka-adventure. Higop muna tayo nitong napakainit pa na sabaw ng tinulang isda. Napakasarap nito mga idol, lalong-lalo na sa probinsya. Luto muna tayo ng masarap na pinaghalong sardinas at itlog. Background natin ang bulkang mayon para mas lalong masarap ang ating kainan. Maraming salamat po. Ganito lang ang sikreto ko, ka-adventure. Mantika, asin, luya, paminta. Yun, sobrang sarap. Kung gaano kaganda ang Mayon Volcano, ganito naman kasarap na kumain nitong inihaw na karne. Siyempre, napakaganda at napakalamig ng simoy ng hangin dito. Mayroon pang background na Mayon Volcano dito nga po sa Albay. Dito ako ng food trip at mula nga po sa probinsya ng Masbate ay dinayo ko nga itong probinsya ng Albay upang ipakita sa aking mga viewers at followers kahit papano makita nila ang Mayon Volcano sa pamamagitan ng aking pagbablog. Maraming salamat po sa inyong lahat, ka-adventure. Mga idol, relate din ba kayo sa ganitong klase ng ulam? Napakaanghang at siyempre napakalinamnam ng ulam na ito. Primitin tuyo nga po at nilagyan ko lang ito ng maraming kamatis. Of course, maraming sili. Talaga namang napakasarap nito. Maraming salamat po mga idol. Ka-adventure, ganito dapat ang masarap na luto sa inihaw. Juicy, tamang-tama lang ang pagkakaluto, golden brown at higit sa lahat, malinamnam. Napakasarap nito. Maraming salamat po. Kapag may ganitong tunog na kumukulo, isang nagbabadyang napakasarap naman na ulam ang ating kakainin ngayon. Kagaya na lamang nitong aking niluto na napakasarap na ulam plus umuulan pa. Kaya naman napakasarap nitong kainin. Mainit at napakasarap na sabaw nitong uta na Bisaya. Kinalakihan mo rin ba ang ganitong klase ng ulam? Pa-comment naman dyan. Sobrang masustansya nito, lalong-lalo na at fresh at napakasarap iulam sa tanghalian. Comment po kayo kung nagustuhan nyo po ang video. Maraming salamat po. Ang ulam po na ito ay pinag-aagawan. Napakasarap naman kasi ng escabeche mamsa. Dahil sa ang Pilipinas ay napapalibutan ng karagatan, kaya maraming iba't ibang uri ng shellfish ang pwede nating matikman. Kagaya na lang po ng isang uri ng mud clams na madalas makita sa mga kanipaan na kung tawagin dito sa amin ay tuway-tuway.
Pero isang nakakatakam at napakasarap naman na ulam ang ngayon ating lalantakan at talaga naman pong tulo laway kapag ito iyong napagmasdan. Napakamasustansya at napakasarap ng ulam na ito na tila baga mamahaling klaseng ulam. Ngunit sa probinsya mo lang ito matitikman. Napaka-crispy ng balat, napaka-juicy, wag lang masubrahan. Pwedeng-pwede naman yan mga idol. Maraming salamat po. Sing tamis ng asukal, ang lasa ng laman ng lobster. Siyempre, the best talaga ito gawing kinilaw. Kaya naman, itrinay ko nga po ito na kilawin at pagkatapos nga po ay napatunayan ko na mas masarap pala ang kinilaw kumpara sa adobo na lobster. Maraming salamat po. Okay, sarap higupin nitong mainit na sabaw ng tinulang isda. Kaya naman, let's go mga idol. Kain na po tayo. Napakataba at nagbibituin nga po ang sabaw nito. Maraming salamat po. Kung winner lang naman ang pag-uusapan, pusit na sinugban na yata ang panalo dyan. Dahil sa mainit-init pa na ating tinikman, panalong-panalo talaga ang ating kainan. Mga idol, ito ang ulam na healthy na, napakasarap pa, mainit-init na sabaw, at siyempre, preskong isda. Ito ang pagsasaluhan po natin ngayon. Napakasarap nga po nito, lalo tigit, nilagyan ko ng talong, kamatis, at kumplito ito sa ricado. Kaya napakasarap talaga. Sino dyan ang tatanggi sa malutong na malutong at mainit, napakasarap na ginitang tuyo? At samahan pa po nitong bahaw na kanin, napakasarap. Itong sikat at napakasarap na buntot ng tuna, dinayo pa natin sa isang mall sa Manila. At talaga namang pong nakakatakam itong kanilang isiniserve na buntot ng tuna, kung saan ito nanggaling at kung bakit napakasarap nito. Panoorin niyo po mga idol itong ating video. Tara po. Sa unang tingin, tila baga butiti na nakakalaso ng isda na ito. Pero kapag ito ay yung matikman, magbabago ang iyong isipan. At sa ipis ulam na siguradong lalabas ang pawis mo sa sobrang sarap nito. Ang lahat po makakarelate. Paano ba naman kinalakihan na natin ang ulam na ito? Ganito rin po ba kayo magluto ng pork and veggies na siyempre napakasarap pananghalian? Unang tingin mga ka-adventure ay nakakatakot ang itsura ng isda na ito na tila baga buaya. Pero may natatagong kakaibang lasa at sarap ito kapag luto na. Ano nga ba ang tawag sa isda na ito at bakit may kakaibang lasa